Mga ka-hops, isipin nyo ito, isang NBA legend mismo ang lumipad papuntang Pilipinas para lang panoorin si Bol Bol sa PBA. At sa mismong gabing yon, parang may gustong patunayan si Bol Bol. Hindi lang basta magandang laro, career game ang pinakita niya. 50 points, 16 rebounds, 4 assists, pero ang tanong ng marami, basketball lang ba talaga ang dahilan kung bakit nandito ang NBA legend na yon, o may mas malaking plano para sa future ni Bol Bol? Pag-uusapan natin yan, kasama pa ang trade rumors kay Mikey Williams at ang mainit na issue sa PBA officiating. Mga idol, simulan na natin. Puno ang arena sa laban ng TNT kontra Titan dahil sa isang dahilan, gustong makita ng lahat si Bol Bol, at hindi lang pala mga fans ang interesado. Halos wala nang makapigil sa kanya sa loob, sa bawat poste move, bawat drive, bawat jumper. Ramdam ng buong arena na special ang gabing iyon. Para sa TNT fans, isa itong performance na hindi nila makakalimutan. Pero ayon sa mga insiders, hindi lang panonood ang dahilan ng pagbisita ni Luol Deng. Para sa mga hindi nakakaalam, si Luol Deng ngayon ang isa sa mga leader ng South Sudan Basketball Federation at matagal na nilang gustong makuha si Bol Bol para maglaro sa kanilang national team sa FIBA tournaments. Pero nitong mga nakaraang linggo, may kumakalat na usapan dito sa Pilipinas. Maraming fans ang nagsasabi, pwede kayang maging naturalized player ng Gilas Pilipinas si Bol Bol, at lalo pang uminit ang usapan ng sabi, tinitingnan daw siya bilang isa sa posibleng options ng SBP. Kung mangyayari yon, malaking bagay yon para sa Gilas. Pero syempre, hindi papayag basta-basta ang South Sudan. Dahil ilang taon na rin nilang sinusubukang kumbinsihin si Bol Bol na maglaro para sa kanila. Kaya posibleng ang pagbisita ni Luol Deng sa Pilipinas ay isang paraan para siguraduhin na hindi sila mauunahan. Pero kahit ano pa man ang dahilan, isang bagay ang sigurado. Welcome sa PBA, Luol Deng. At sana nag-enjoy ka sa Philippine brand of basketball. Samantala mga idol, may isa pang mainit na usapan ngayon sa liga. At ito ay tungkol kay Mikey Williams. Ayon sa ilang insiders mula sa Purple Nation, may posibilidad daw na subukang i-trade ng Converge si Mikey sa mga susunod na conference. Hindi dahil wala siyang talento, pero dahil hindi pa rin bumabalik ang dating Mikey Williams na nakita natin sa TNT. Ngayon, nag-a-average siya ng around 8.5 assists, 2.6 rebounds. Pero pagdating sa scoring, Malayo pa rin yun sa dati niyang halos 25 points per game. Dagdag pa rito, medyo nahihirapan pa rin ang Converge na makahanap ng chemistry sa lineup. Kahit may mga guard silang solid tulad ni JDL, parang hindi pa rin ganap na nagkakablend ang team. Kaya ayon sa mga balita, gusto lang daw ng management na subukan ng trade value ni Mikey sa market. Halimbawa, kung may team tulad ng Ginebra o San Miguel na handang kumuha sa kanya, posibleng magkaroon ng usapan, pero malinaw din na wala pang final decision, dahil kung mababa ang magiging value niya sa trade market, malamang hindi na lang ito itutuloy. Isa lang ang tanong ng fans ngayon, makikita pa ba natin ang dating explosive Mikey Williams, o talagang papunta na tayo sa isang malaking trade? Sa ibang balita naman, nagkaroon din ng konting drama sa laban ng NLEX at Meralco. Na-eject si Coach Jong Uchaco matapos niyang questionin ang isang tawag ng referee laban kay Robert Bolek. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong kontrobersya. Pero kahit na na-eject ang kanilang coach, hindi nagpaawat ang NLEX. Dahil sa clutch plays ni LJ Gonzalez at sa heroics ni Bolek, nakuha pa rin nila ang panalo laban sa kanilang sister team. At sa ngayon, isa ang NLEX sa mga teams na unti-unting nagiging dark horse contender sa liga. Pero ngayon mga idol, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. ano ang masasabi ninyo sa 50-point explosion ni Bol Bol? Sa tingin ninyo, may tsansa ba siyang maglaro para sa Gilas Pilipinas? At tungkol naman kay Mikey Williams, dapat ba siyang i-trade ng Converge o bigyan pa ng mas maraming pagkakataon? E-comment nyo lang ang inyong opinyon sa baba. At kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang PBA at basketball updates. Ito po si Ray. At ito ang Ray's Hoops Universe. Kita-kits sa susunod na video.